Hello everyone! Blessed Bagong Pilipinas! Cherry Morianes Normal po! Joshua Kahulugan at magandang Bagong Pilipinas na naman. Maraming tayong pag-uusapan ngayong araw dahil dito tayo sa Bagong Pilipinas, Blessed Pilipinas TV. Yes, Josh, at talagang excited na naman tayo as always and makakasama na naman po natin syempre ang ating mahal na Sec-Gen, Ray Santia. Blessed day today, every day. Lalo na po sa ating lahat ng nanonood. Blessed day sa inyong lahat. And of course, nandito rin ating isang bisita na si Ma'am Mika Cabrera. Ang inyong pagbati. Yes, good afternoon sa ating lahat. Salamat din po na narito po sa Blessed. And kasama din natin na marami kikwento ngayon si Ma'am Julie Mensurado. Hi, good afternoon everyone. Maraming salamat po na narito po ako sa inyong programa. Blessed day po sa lahat. Yes, kanina kasi may naganap. Josh, pwede bang ikwento natin kung ano yung naganap just a few moments ago? Yes, no, sis, actually, ang naganap kanina is training o pre-orientation about sa paggawa ng cooperative, no? Yung isang organization na gustong magkaroon ng negosyo or gustong magkaroon ng pagkakakitaan, napag-usapan kanina with our special guest. Ayun, nagsasabi ni Sir Ray kung ano yung mga details tungkol dito. Sir Ray, please. Yes, actually, yung kanina Ate Chen, Kuya Josh, yung ginawa natin na activities, part ng program ng Blessed Movement. Ito kasi sa Blessed Movement, meron tayong program o projects. Isa dyan po yung kooperatiba na lahat ng ating mga partners organization and federal organization natin ay maging regular cooperative para ayun kasi yung susi para sa tunay na pagbabago in terms of economic aspect ng ating bansa na gustong mangyari ng ating mahal na Pangulong BBM. May guest daw tayo kanina. Yes, opo. Nandun po ang ating special guest, no other than Asek Virgilio Lasaga himself. Actually, kinantahan niya pa tayo kanina. Wow! Yes. Oh, actually, kanina, no, explain ni Asek Lasaga yung paano gumawa ng isang cooperative at ano yung mga aspect and mga principles nito. And napakaganda, dami natin matututunan at explain pa at makikita natin na experience ng mga dati nang gumawa ng cooperative nila, sis, no? Yun kasi ang gusto nating malaman, gaano ba kahirap to, gaano ba kaposible to, ano ba ang naitutulong nito, at talaga bang mayroong mga kooperatiba na ongoing dito sa, kagaya sa Blessed Movement. Meron tayong mga kasama dyan na may kooperatiba ba? At ano yung ginagawa nila? At yun naman ay kikwento ng mga special guest natin. Yes, dahil natin si Ma'am Mika o Sis Mika Cabrera, no? Ma'am Mika, no, pwede bang maikwento mo yung pinagkakabahalan mong negosyo ngayon, no? Okay, actually yung sa aming cooperative, meron kaming mga produkto na binibenta namin kagaya yung mga kutkutin, mga chicherya, at saka yung kimchi. Yun yung aming sinimulang project ngayon sa co-op namin. So si Sis Jolie po ang sa mga kutkutin natin, kaya kanina nagdala po kami ng sample para nakikita nila na ito po yung aming binibenta in case na gusto din nila ay kukuha o bibili sa amin. Wow. Of course, itong mga gantong small products, no, is small, pero kung magtutulong-tulungan yung mga members ng cooperative, could have a wider market. Yes, yun nga yung sinasabi ni Sir Ray, even during yung pinag-usapan natin nung previous episode, no, kooperatiba, sabi nga niya, meron niyang pagkakahati-hati. Sabi mo tatlong words. Tatlong word na mabubuo mo doon sa word kasi na kooperatiba. Nandiyan yung word na co-op, meaning cooperation, tapos pera, di ba? Co-op, pera, wow. Tapos tiba. Pag dinobol mo yung word na co-op, mag-cooperate tayo, magkakapera tayo. At pag nagkakaisa tayo, maganda yung negosyo natin, magiging tiba-tiba tayo. Ngayon ko lang narinig yun, ha? Oo nga, Ma'am Mika and Ma'am Julie, kwento nyo nga po paano po kayo nagsimula niyan, ilan ba kayo sa inyong kooperatiba, sa inyong organization? Yes, to give them a idea po. Actually, nagsimula kami sa 15 kasi yun yung required ng ating CDA. So, nagsimula kami sa 15, unti-unti kasi di naman talaga masyadong malaki yung ating puhunan. So, unti-unti lumalaki, dumadami din yung aming mga client. For the part of Ma'am Julie naman, no, yung paggawa natin ng mga peanuts, dilis, and isaw, yung crackers, paano po natin ito ginagawa? And sa bahay lang po ba? May factory po ba tayo? Paano po? Yung mga lahat po ng products namin is homemade po. So, ginagawa lang po namin siya sa bahay. Mayroon po kami separate na
lugar para dun sa mga products namin. So, itong mga to, no, may, paano nyo, branding nyo na po ba to? Yung packaging and everything? O simple lang na mga plastic-plastic. Ganun Yes ba? po, meron na po kami naka-bottle and naka-ziplock po. Pero ikwento ko lang po ng yung before po kami nag-come up sa business na to. Before po kasi meron po kaming mga rolling stores na nagsimula lang po kami sa mga tendero na nagpapalako po siya. So, sa totoo lang po, simula lang po siya ng isang cart na tulak-tulak lang po yon. I see. Then, after po na nakabawi, nag-multiply na lang po into 29 cards. Wow. Then, maganda po ang takbo ng business kasi parang networking siya kasi marami nagtatrabaho sa'yo. Ang problema lang, kalaunan, kasi pag natuto na yung mga tao, alam na nila lahat ng proseso, so kaya ka na nilang isahan. Ano ibig sabihin nun? Kaya Papayuhan sila na sarili. Kaya nila sarili. Yes po. Okay. So, nandun na po lahat na libre sila sa lahat ng kanilang expenses sa bahay, tira, pagkain, libre po lahat. Ibig sabihin, ganun nako-cover po talaga. Hindi basta kita lang po Dahil talagang nako-cover yung Po, na-saturate po namin ang buong Laguna po. Well, ibig sabihin, hindi lang livelihood, but also for the part of their daily living and routine is nako-cover siya, no? Oo, hindi pala. Kasi how long did it take you po para maging lumawak po ang inyong nasasakupan? Nag-start po kami ng 2000, lumipat po kami ng Laguna, 2005 po. Then from 2005 to up to 2012, existing yung business na rolling store po. Umabot po kami ng 29 na cards, 29 cards. Then, yun na po yung sinabi ko kanina na pag nagloko ang tao, kaya po kami nag-come up sa ganitong packaging po. Kasi, Sayang wala tayong sample, ayun kami, mapakita o di ba? Siguro Ate Che, dagdag ko doon. Kasi may nabanggit Kuya Diyos, natandaan mo yung binanggit ni Asek Lasaga na ang CDA ngayon, may tinatawag na cooperative principles. Okay. Siguro hindi na embedded doon sa mga members nyo before na dapat yung mga kukunin yung members is by association na embedded sila doon sa principles na kung hindi mo lalakawin yung idea ng cooperative nyo So magkakaroon ng parang copyright or non-conflict clause. Yung mga kulang. Ito yung mga pagbabago na gagawin natin sa Blessed Cooperative. Kasi hindi siya hindi siya ordinary na cooperative na lang parang something like the backyard. This time we are following the framework ni PBBM na for example, dun sa food security. Pupunta tayo dun sa farming. So we're not talking about backyard farming. We're talking about 10 hectares to 100 hectares na farm. Mga field. Kasi nandiyan na yung all government approach. Alam niyo ba na nagbibigay sila ng malaking pondo, Ate Che, Kuya Diyos? Wow. Sige, please expound on that po. Even DPWH, kaya sinabing all government approach. Halimbawa, meron kang bukid, So, magre-request ka lang ng farm to market road. Sila na maglalagay ng kalsada para doon sa inyong farm. Hindi na kayo mahirapan. Kailangan nyo ng patubig. Co-coordinate lang tayo sa National Irrigation Authority. Sila magbibigay ng patubig. Wow. Kung kailangan nyo puhunan, pupunta tayo sa Land Bank or sa DBP. So, nagbibigay rin sila ng puhunan. Paano yun, Sir Ray? Through Blessed Movement o CDA? Paano style natin dyan? Actually, through CDA, pero dahil nga meron tayong unique approach. Remember, ang Blessed Movement lang po na parallel organization during the campaign election na naglagay tayo ng Program Management Office, Ate Che. Yung Program Management Office, Ate Che, natutunan pa natin dito sa Asian Institute of Management. So, kasi nag-graduate tayo dyan. So, nung na-hire tayo sa Supreme Court, in-apply namin yung Program Management Approach. So, ito yung hindi siya yung ordinary na program na isang araw lang na activity. Ito yung program of projects. Meaning, Project 1, Project 2, from cooperative to test. Kaya lahat ng ginagawa natin sa Blessed, nakaprograma po yan. Kasi ang target talaga natin, pag tapos ng 2028, maging middle class society ang ating bansa. Alam mo, sis, kanina nung nagdi-discuss si Asek Lasaga ng CDA, kanina in-explain niya na itong mga sinasabi ng CDA is really achievable and feasible.
Nasa tao daw kasi talaga to na ayaw niya ng kwento lang, ayaw niya ng puro salita lang. Ang dapat daw gawin is talagang magtrabaho yung tao para daw mangyari yung negosyo. Kasi kung magtititigan lang tayo dito at magtitinginan, nag-aantay, bakit hindi mo ginawa ngayon? Magsisisi ka sa balang araw na dapat ginawa mo na ngayon. Ayun, may programa, may proseso, at kailangan nga, sabi mo, yung tao, no? Sila umaksyon din para, kaya natin ine-educate din para ma-avail nga natin itong mga ganitong proyekto, services ng gobyerno. So, Josh, ano pa yung mga natutuhan natin kanina? Actually, ang natutunan ko doon, no, ang turo ng CDA is not about ibayin natin yung mindset ng mga Pilipino. Yung mindset na maging regular na empleyado lang, yung mindset na maging regular na trabahador lang. Yung mindset dapat natin is parang pag nag-aral tayo at napagtapos natin ng mga anak natin, mga kamag-anak natin, we aim to have a business. Kahit maliit lang yan, pwedeng lumago yan, di ba? Hindi yung aim natin is maging trabahador. Alam niyo po ba, no, sa isang data na ina-explain ko parati, 57% ng Filipino ang service-oriented. Ibig sabihin, yung 57%, kung may 100 million na Filipino, 57 million ang trabahador. Mas kokonti ang nagfo-focus sa business, which is kokonti talaga, no, Sec Jel? Konti talaga. Ayun, tama ka, Kuya Josh. Yung mindset, ayun yung una pina-priority natin sa mga members nga natin sa Blessed Movement. Kasi remember, nag-umpisa tayo ng 2021 na campaign election eh. Doon sila sa regular na kampanya. So, ayun, pinalitan na natin yan, Ate Che, yung mindset na yun, na hindi tayo na after the kampanya, after election, tapos na tayo sa election. Hindi, tutulungan natin yung administration, paano nila ma-achieve yung mga programa nila, paano magma-materialize yung mga plano. No? Kasi sa Bagong Pilipinas, may Bagong Pilipino. So ano ba yung Bagong Pilipino? So dapat kasali tayo lahat doon. And holistic ang approach natin, no? Sir Ray, no? Tama. Lahat, intellectually, lahat financially, lahat talaga ay inaano natin. Balikan natin ang ating dalawang bisita, no, regarding sa kumusta na, no, when it comes sa marketplace nyo, kumusta yung mga market, yung audience natin, yung mga bumibili regular pa po ba, or nahihirapan po ba tayo mag-market when it comes sa mga produkto natin? Para po sa amin, existing na po kami nagde-deliver sa mga pasalubong center sa Laguna, Cavite, and nakakarating na po ang mga products namin abroad. Wow. Pero kami po hindi pa. Kasunod na yun, ano? Dahil Tsaga pa. nag-expand na eh. Nag-expand na. So, nakita natin po dito na talagang posible, no? Posible yung mga ganyan. Hindi masama mangarap dahil nangyayari yung mga pangarap natin, ano? Gaano karami po ba yung demand ng inyong, ng inyong mga produkto? Like, nasusupply ba natin? Kasi minsan, pag iniisip ko pa lang, gusto ko itong ganitong produkto, pero paano pag humingi sa akin ng ganito karami? Kaya ko bang isupply? Yes po, yan po yung problema namin. Kasi sa totoo lang po, kilala na po ang products namin, but ang problem po ay hindi po namin sila kayang supplyan lahat. Kasi mostly po sa mga pasalubong center is terms po sila. Consignment, yung iba, meron naman pong cash, may COD po. Hindi lang po kami nakakapagdala ng sabay-sabay dahil nga po sa yung limited capital. Sa capitalism. I think ang maganda dito, no, napapasok niyo po ba ang online market niyo? Like yung TikTok, Shopee, Lazada, may mga gumagawa ng ganyan eh. Ang daming benta dyan actually. Na-try niyo na po ba? Hindi pa po. Well, that's one thing na dapat i-take natin. Kumbaga yun, kaliwaan eh. Pag-order sa'yo, bayad eh. Di ba? Cash on delivery. Kaya lang tsatsagain mo dahil pa isa-isa. Ang ano ko po, gusto namin talaga pumasok sa ganyan. Kaya lang, kailangan po ready po yung capital namin. Kasi pag bumuhos po si order, meron po kami ibibigay. Yes. Yan. Jen, pag ganun ba, nakakalapit tayo sa CDA? Sabi mo may mga funding yung mga ganyan. Meron Sa CDA, number 1 po dyan yung DBP or Development Bank of the Philippines at saka yung Land Bank. Nagbibigay parang yung feasibility siguro, pakikita nyo po, no? yan. Pakita nyo lang po yung mga regular client nyo, pakita nyo yung mga financial statement nyo. So, pwede tayo mag-request ng funding to the Blessed Movement. At i-assist natin kayo. O, dahil ang pangarap nga natin sa Blessed Movement, hindi na yung traditional na kooperatiba na ginagawa. Kung ano yung ginagawa? Ito, Ate Jem, magkakaroon tayo ng sariling community, no?
For example, ano yung sinabi community? Yung isang kooperatiba natin under the Blessed Movement, hindi sila pwedeng mag-competition sa isang produkto. Tama. So mag-giveaway sila sa isa't isa. So ang magiging market mo, yung whole community ng buong Blessed Movement. Pag kung may nagtitinda ng isang lechon manok, isang kooperatiba lang ang nagsusupply ng lechon manok. Kung may nagsusupply ng kagaya na sinusupply nila, yung mga peanuts, whatever. Laging ano yan, kumbaga, naka-exclusive sa kanila. Sila lang ang supplier nun. Susuportahan natin bawat isa. Imagine mo, this is actually a nation building program or system Kasi kung may market ka na at magtutulungan kayo with a certain products kung paano mabenta, lahat kikita. No, hindi lang yung simpleng nag-aagawan kayo dahil kulang yung market, kakunti yung tao, but we have already the market sa Blessed Movement and dapat tamang impormasyon lang yung may baba, no? Yes, at dumarating na naman sa isip ko yung pagiging teacher ko dahil Teachers Month, Naisip ko rin na binubuo din natin dito yung ating mga values, Diba? Imbis na sinasabi nila, crab mentality and all, tinatanggal natin yung mga ganito at pinapakita natin na hindi tayo naghihilaan pababa, pataas tayo, diba? Kagaya yung magbibigay ng spaghetti sa akin kanina, sabi ko, ano to, pataas o pababa? So, sabi ko, so dapat lagi tayong pataas. So, yan ang ating ginagawa sa Blessed Movement. We were just giving you yung, kumbaga, yung modelo ng dapat nating gawin bilang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Yun, grabe, no? May joke ka pala, sis, no? Hindi ko alam yun, ha? Anyway, punta natin si Ate Mika, no? May share ka pa ba sa mga progreso mo dito sa negosyo nyo? Actually, yung ating seminar kanina, sobrang ganda kasi at least meron ng pattern. Lahat ng grupo dito sa Blessed, meron na tayong susundan. Actually, sabi ni Asi kanina, ang gagawin na lang nyo, i-push na lang para matuloy natin yung para merong fruitful co-op talaga. So, nagsimula na kami sa amin, pero unti-unti dadagdagan para para lahat ng aming mga members makikater din namin kung ano yung kanilang gusto, di po ba? Very nice. At sinasabi niyo po marami po mga challenges kayong gaya nga supply, demand, capitalization and all. Ano po ang mga bibigay po nating message sa ating mga kababayan na magsa-start pa lang po ng co-op? Yes. Yun. Okay. Yung naman yung sa mag-start ng co-op, medyo tiyaga-tiyaga talaga kasi maraming challenges kasi halimbawa nakabuo ka na ng mga officers mo. Bigla silang mag-back out kasi may babayaran, may registration, di ba? Tapos nakahanap ka na ulit ng Pero yung patience lang talaga, sobra siguro mga 200% yung patience natin pag nag-start tayo ng co-op. Pagtiyagaan din natin lahat ng requirements, susundin natin kasi yun din yung fall down natin na hindi tayo na-accredit doon sa pupuntahan nating agency kasi kulang ng requirements. So, tiyaga-tiyaga, tapos pag nakita na natin unti-unti, parang gumaan na din yung ating yung ating kalooban na meron na palang nagawa din sa aming organization. So through the Blessed Movement, ang dami naming matulungan kasi ang dami naming mga na chartered organizations. So kung saan na lang kami mag-fit, di ba? O tsaka wala talagang overnight success. Yeah. Kahit sino yan. Kahit sabihin mo pa yung mga multi-billionaires natin, yung mga top dyan. Siyempre, nagsimula din yan. Talaga, hindi overnight yan. Talagang lahat ay pinaghihirapan. Kaya tsaga-tsaga. Yes, no, bago natin i-proceed tong programang to, inaanyayahan ko po lahat, no, nakikita natin sa screen to subscribe dito sa YouTube channel natin ng Blessed Pilipinas TV. And of course, follow and like our official Facebook page, ang Blessed Movement, no? Ayan, balikan naman natin si Ate Julie, no? Kumusta naman po, no, ang progreso ng ating negosyo so far and up to now po, ano na po ang challenges and of course ang masapayo natin sa ating mga kababayan? Sa pagbi-business po talaga, kailangan meron po talagang lakas na loob. So, importante po yan kasi nandyan yung ups and down. Kung bumagsak, tulad po sa amin, ilang beses po kami bumagsak. Dumating po kami sa ganitong business na ilang beses po kaming bumangon din. So hanggang po nag-come up kami dito sa packaging na dahil galing po kami sa rolling store. So ngayon, hindi po kami tumigil, lalo na po nung pandemya, hindi po kami tumigil na
sinarado ko yung pwesto ko sa Victory Mall. Pandemya yon, pero hindi tuloy pa rin. Hindi pa rin kami sumuko dahil sa pandemya. Tuloy-tuloy lang po. Wow, napaka-emotional ng mga gantong story. Kasi this is something na pwedeng mapulot natin. Hindi lang basta-basta napupulot kung saan-saan. No? Totoo nga po yun, no, mga kasama natin sa Blessed Movement. And of course, dito sa Bagong Pilipinas, it's not how many times, no, o dami ng pagbagsak mo. That's true. Kundi sa dami ng pagtayo mo at paglaban mo. Kasi risky talaga ang magnegosyo. Ako rin, nag-business ako, nag-invest ako. And of course, may talo at may lugi. And hindi pa tayo nakakabawi. Pero alam natin, nandun tayo sa point na pwede nating mabawi yan soon. And that's not the end of your story. Kapag ikaw ay bumagsak, as long as lumalabang ka at tumatayo ka ulit, hindi pa end ng iyong story. It's to be continued. Wow. Ayan yung Gusto ko yun. present. O, diba? Kasi lahat naman tayo dumaan din sa mga ganyan, diba? So, si Sir Ray, mukhang maraming wisdom na sasabihin sa atin. Yes. Ayun, like sa cooperative may principle, sa Blessed meron din kasi tayong principle. So ito yung sinasabi ni ate, pag yung perseverance mo is kumbaga limited lang din yung magiging ma-achieve mo. So dito sa Blessed principles natin, sabi nga yung unang pinagkakaisahan natin dito, tinuturo natin yung first principle. Yung unang-una, makilala natin yung sarili natin, na lahat tayo dito nagkakaisa sa principle ng Blessed Movement kasi ang unang-unang natin pinaniniwalaan na prinsipyo, nagkakaisa tayo na may totoong nag-iisang tunay na Diyos. Oh, yes. Yun na yung tinuturo natin sa number one principles natin. All principles will follow, like yung goal setting, perseverance, mental training, creative imagination, physical wholeness, hanggang practical cooperation. O tinuturo natin yung mga principles na yan na para ito yung nagiging guide natin sa buhay natin sa araw-araw. And even sa constitution naman natin, di ba? Sa ano pa lang, sa we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, di ba? In order to build a just and humane society. Talagang tayo, mga Pilipino, naniniwala tayo na may mas mataas sa atin yun ng Diyos. Kasi mahirap naman yung wala kang pinapaniwalaan ganon, di ba? Kasi parang lahat nagre-rely ka sa sarili mo at saka wala ka ng pag-asa. Pero dahil nga ganon yung mindset natin mga Pilipino at by heart ay naniniwala tayong may mas mataas sa atin na nakikialam din sa buhay natin, meron tayong pag-asa palagi sa hinaharap. At oo nga pala, no, kapag may mga questions and comments kayo, pwede nyo kami message directly sa page namin and mag-comment down kayo kapag na-post na po dito sa Facebook page, no, natin sa Blessed Movement. Yes, o ano pa, Josh, i-invitein mo ba sila sa ating mga activities? Di ba may mga sinabi ka kanina na mga activities natin sa mga susunod? Actually, si Secgen dapat yan. Kasi marami tayo, naka-program na tayo. Meron tayong monthly General Assembly. So let's say, etong October 26, no, katatapos lang natin itong last week. Punta kami ng Tacloban. Alam nyo, may inggit kayo. Kung nakapunta kayo doon, parang malaking prayer rally o Niloloko mo si Chairman, parang senador ka dyan. Sabi ko, nakita ko nga po sa Facebook post, at saka yun sa mga marami nag-post po ang dami. more than 6,000 officers pa lang po yun sa buong Tribong Maharlika. Muna ni Tribong Maharlika Dalampasi. Mr. Dalampasi. So yan yung mga activities natin. So by November, magkakaroon naman, October 26 May pala. kagayan parang may nagsabi sa akin kanina. Sa Santiago. Santiago City. Santiago City. Region 2. Tapos Region 4, magkakaroon tayo sa Calabarzon, sa Lipa City, Ang Richard. ng Blessed, General Assembly rin yan. So monthly po yan, sa December, sa NCR tayo. Sabi ko kay Chairman, kaya ba natin Araneta Coliseum tayo? Kaya? Actually, kaya Dahil yung nakita ko doon na from blanco yung mga tao, tapos mamaya punong-puno, no? Grabe, ang dami. Isa pa lang yun. Oo, hindi pa yun. And we have more than 80 plus. Si Josh kasi, kaya ko siya tinatanong kanina, nakikita ko yan, paikot-ikot. Sabi ko, sipag naman ang taong to. Kailangan sis, kasi alam mo na kailangan natin inform ang tao dahil malapit na ang eleksyon, kailangan natin inform kung ano ba ang obligasyon nila bilang isang citizen o isang Filipino. Pag-usapan nga natin yung next episode kasi medyo mahaba-haba yung ganyan, Kuya Josh. But anyway, ang ating mga kasama natin dito, of course, ay marami tayong natutuhan sa kanila. Yung wisdom na yon ay nanggaling mula sa mga experiences, no? Yes. Hindi yan yung
nababasa sa libro. Kaya tayo nag-guess ng mga ganyan. Kasi yung learning by doing, ayun, experiential learning, iba yung ganon. 'Di ba? Actual na pangyayari sa buhay nila, paano nila dinadala yon at paano nila ma-share sa ating mga ka-blessed. Ayun, no, napakarami nating pinag-usapan sa araw na to. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagbisita, no. Bago po tayo magtapos, inuulit po namin, Blessed Pilipinas TV po and of course Blessed Movement. Okay na po ba tayo? Yes, I guess so. Pero syempre, baka meron pa silang mga pahabol. Ay, yung nagpapabati sa baba kanina, sino yun? Sino? Yung group na maraming pictures. CSP. NCSP. National, Sino? Solo parent. Solo parent. National Solo Parents. At saka yung may PBBM na Yung at saka yung Pasig. yung kala ko may rally. Oo, yung Pasig City. Yes, kanina actually, ang dami natin mga Muslim sisters na pumunta kanina. Maraming salamat po sa pagdalo kanina sa ating event. Napakaganda po, no, at napakabuti po ng pagtitipon na ginawa natin. Maraming nag-enjoy doon kasi may food tasting sa baba. Pinakyaw ni Hindi lang Pinakyaw. sila Yes, pinakyaw ni ASEC yung mga paninda ng mga co-op. Maraming salamat, ASEC, sa yung pagbili ng mga paninda, mga produkto ng ating mga co-op, no, kahit papaano natikman ng mga ating mga kasama dito. So watch out po natin yung pre-registration seminar, yung format. Ito kasi kailangan po ito, minimum 5 hours po daw yan eh. So ito na yung prerequisite para makapagtayo ka ng cooperative, kailangan mong umattend ng pre-registration seminar or yung tinatawag na PRS. Yes, and ASEC Virgilio Lazaga, salamat dun sa pagkanta mo kanina. Pwede ba nating insert yun? Tsaka may message yata si ASEC, ano? Try nating i-insert dito, no? Anyway, maraming salamat sa panunood dito sa Bagong Pilipinas Studios po. This is Joshua Kaulugan. At Cherry Marianas de Roman po, na nagsasabing, tayo mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Blessed tayo!